Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Hinagpis ng Ama. Nagising si Mang Bilo sa maingay na sagutan ng kanyang mga anak. Buhat sa maliit na basement na kanyang pinagkukulungan sa ilalim ng kanilang bahay, dinig na dinig niya ang ingay sa itaas. Ay John, papasok na ako sa trabaho. Dahil ikaw lang naman ang naiiwan palagi dito sa bahay. Bantayan mo nga yung pamangkin mo ha, saka si tatay. Huwag mong kalimutang dala ng pagkain. Ha? Ate naman, may gala kasi ako ngayon eh. Wala pa ba yung katulong na sabi mong darating? Ilang araw na yun ah, nasaan na ba yun? Hoy, Eljon, wala ka nang trabaho? Bukod sa reklamo, puro kagala. Yan na lang ba ang ambag mo dito sa bahay? Huwag mong iaasa sa katulong ang mga gagawin. Yan na lang ang may tutulong mo dito. Kung ayaw mong tumulong sa gawain dito sa bahay, abay, magtrabaho ka na. Magbabantay ka lang ng pamangkin mo aangal ka pa. Hindi naman sa nagrireklamo ate. May basketball kami. Nakakainis naman oh. Hoy, mas mahal ka pa ba yung basketball na yan kaysa sa kumita ng panggastos dito sa bahay? Hoy, Eljon, ano? Gusto mo, ikaw na lang ang umalis, di ako papasok ng trabaho. Ikaw magtrabaho doon. Sige na nga ate, malis ka na. Mahaba na naman yung sagutan natin eh. Ako na lang bahala dito. Maya-maya ay dumating na ang panganay nilang kapatid para sunduin si Emma. Ano Emma, nakagaya ka na ba? Di ba sasabay ka sa akin sa labasan? Oo kuya, sandali lang. Kukunin ko lang yung bag ko. Nilapitan ni Idan si Eljon para ibigay ang mga dala nito. Nagbilin naman si Idan sa kanyang bunsong kapatid. Eljon, may dala akong pagkain ha. Ibigay mo kay tatay. Huwag mo kalilimutan dalan siya ng pagkain. Saka, palagi mong kausapin. Kapag wala akong trabaho, pupuntahan ko siya. Sige kuya, ako na pong bahala. Hoy Eljon, bahala ka na sa bahay ha. Tara na kuya, alis na tayo baka malate pa ako sa trabaho. Pagkatapos sa mga pag-uusap ay tumahimik na ang bahay dahil umalis na ang magkapatid. Napahawak ng maigpit si Mang Bilo sa bakal na rehas na nagsisilbi niyang harang para hindi makalabas ng basement. Pinipigil niya ang pagtulo ng luha. Araw-araw ay kinukurot ang kanyang puso dahil sa mahirap na sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Subalit alam niyang mas mahirap ang kalagayan ng kanyang mga anak. Hindi niya sila masisisi kung paminsan-minsan ay nawawala ng pasensya dahil sa kanyang kalagayan. Siya rin ang nagpasya na ikulong ang sarili sa lugar na yon upang hindi siya makapanakit ng ibang tao. Alam niyang delikado siya at nakakahawa. Nagiging kaligayahan din niya ang marinig ang boses ng kanyang pamilya kahit na paminsan-minsan ay nag-aaway ang mga ito. Kapag naririnig niya sila, alam niyang hindi pa siya nag-iisa. Ilang taon na siyang nakakulong sa ilalim ng bahay at hindi na niya nakikita ang itsura ng mundo sa ibabaw. Pero alam niyang yun ang pinakatamang desisyon para sa lahat. Napatingin siya sa maliit na radyong nakapatong sa ibabaw ng mesang nasa kabilang sulok ng basement. Gusto niyang buksan yun para makapakinig ng musika, subalit hindi niya maabot dahil sa bakal na rehas na namamagitan sa kanila. Naghihintay lang siya kung sino ang bababa at doon pa lamang niya ito iuutos na buksan. Hindi rin niya masisisi ang mga anak na ilayo sa kanya ang mga gamit dahil ilang beses na siyang nakakasira sa tuwing inaatake ng sakit na naging sumpa na sa kanya. Sumpang pinili niyang yakapin. May katagalan na siyang nabibingi sa katahimikan nang makarinig ng yabag na papalapit. Bumababa ito sa hagdan. Napangiti siya dahil sa wakas ay may bumabaring anak. Eljon, anak ko, wala ka namang gagawin sa itaas at bumaba ka na din eh. Opo, wala na po tay. Gutom na po ba kayo? Pasensya na po kung tinanghali na akong bumaba ah. Pinaliguan ko pa kasi sina Mac at saka si Pem eh. Tapos dinala ko sa lola nila. Mamayang hapon ko na susunduin bago umuwi si ate. Bakit mo sila dinala doon?
Baka maistorbo sila sa lolo at lola nila doon. Ay, hindi po tay. Tumawag po sa akin ng biyena ni ate. Talagang pinapadala ang mga bata kasi sasama daw po nila sa mall. Mabuti naman. Di pwede ka nang mag-basketball ngayon. Ayos lang naman ako dito. Hindi naman ako nakakatakas. Hindi mo na ako kailangang bantayan. Po? Ay, hindi na ho tay. Nakapagsabi na po ako sa mga kaibigan ko na hindi na ako tutuloy. Sasamahan ko na lang po kayo dito para may kakwentuhan po kayo. Boring naman din po sa itaas. Wala akong makausap. Maiinip ka dito, anak. Hindi po Paano ako maiinip kung kakwentuhan ko kayo? Saka abot naman po dito yung wifi dito sa baba. Magmo-movie marathon na lang po tayo. Gusto niyo po ba? Pero kumain po muna kayo Sasabayan ko po kayong kumain. Ibinigay na ni Eljo ng pagkain na dala niya para sa ama. Pagkatapos ay ikinonekta na niya ang kanyang cellphone sa smart TV na nakahang sa sementadong dingding. Naganap siya ng mga panonoorin sa internet. Tay, ano ba gusto nyo? Drama, horror o comedy? Naku po, madrama na ang buhay ko, anak. Tapos may kakatakutan pa kapag gabi, kaya doon tayo sa comedy nang nakakatawa naman tayo. Sige po, tay. Hanap po ako ng kapanahunan ninyo ng mga pelikula. Hindi na kasi kayo nakaka-relate sa panahon ko Talaga ba? Ano akala mo sa akin? Slow? Kahit anong panahon pa yan, maiintindihan ko yan. Makakasabay ako. Sige, subukan mo. Nagkatawanan ng mag-ama kung kaya't nagkaroon na naman ng masayang ingay sa apat na sulok ng basement. Nang makakita na ng pelikula si Eljon, sabay na nila itong pinanood habang kumakain. Nagtatawanan at nagbibiruan pa ang mag-ama habang pinag-uusapan ng kanilang pinanonood. Lumipas ang oras na hindi nila namamalayan. Napatingin na lang si Eljon sa kanyang cellphone dahil tumunog na ang alarm nito. Ay, naku, tay. Susundin ko na po pala yung mga bata. Sumakit yata ang mata ko sa kakapanood natin ng pelikula. Mapdi na. Wala ba naman tayong pahinga Nakailang pelikula rin tayo. Pakiramdam ko, namumula na yung mata ko Wala na yatang epekto sa akin ng ganyan. Natural na ang pag-updi at pagpula ng mga mata ko Ay nako, puro pa rin kayo kalokohan, tay. Di ko naman nakikita na mapula yung mata niyo Papalitan ko yung ilaw sa susunod na araw para makita ko yung mata niyo. O paano po? Iwan ko muna kayo Magluluto pa ako ng hapunan pagdating Iwan ko pong bukas ng radyo para may mapakinggan kayo dito. Radyo lang kasi ang nakakaabot ng signal Sayang kasi hindi abot ang signal ng TV. Mas gusto ko yung radyo, anak. Laking radyo ako. Sige na. Umalis ka na. Gawin mo na ang mga dapat mong gawin para hindi ka pagalitan ng ate mo pagdating niya. At saka, pagpasensyahan mo na yung ate mo, Mabait naman yun Mabait din naman ang asawa niya. Yun nga lang paminsan-minsan nagagalit, pero pagmamahal yun. Kaya huwag kang magdaramdam, Opo, tay. Ako na pong bahala. Kaya wag na po kayo maglala. O sige po, alis na po ako Pagkaalis ni Eljon, bumalik na naman ang lungkot sa mukha ni Mambilo. Tumulo ang kanyang luha habang inahatid ng tanaw ang anak na umaakyat ng hagdan. Naiwan na naman siyang mag-isa sa basement na tanging radyo lang ang naririnig na ingay. Kabisado na niya ang buong silid, kaya kahit nakapikit ay kaya niyang ilarawan ang lugar. Kaya niya rin banggitin kung saan nakalagay ang mga gamit. Walang bintana ang basement. Saradong-sarado at nilagyan pa ng soundproof para hindi makalabas ang anumang ingay. Pero dahil malakas ang kanyang pandinig, naririnig niya ang mga nangyayari sa itaas ng bahay. Nahahati ng bakal na rehas ang basement. Ang kabilang lugar ay ang kinalalagyan niya habang ang kalahati ay pinaglalagyan ng mga gamit. May banyo sa loob ng munting silid ni Mambilo para nagagamit niya anumang oras. Nahiga na lang siya sa kutsyon niyang nakalatag lang sa semento
Bago ang kutsyon na yon, hindi na niya mabilang kung pang ilang palit na dahil palagi niyang nasisira kapag inaatake ng sakit. Napatingala siya sa sementadong kisame. Binibiling niya ulit ang mga nakadikit na mga bituin na glow in the dark. Si Eljon ang gumawa nun para daw kapag tumitingala siya ay tila nakikita niya rin ang kalawakan. Napapangiti siya habang nakatingin doon. Ay, maggagabi na naman. Ito mga oras na pinakaayaw ko. Pero kailangan kong maranasan. Tinansya na lang niya ang oras base sa kaganapan sa itaas ng bahay. Pero dahil sa tagal na niya sa basement, hindi na niya alam kung anong araw o buwan o kahit nga taon ay hindi na niya alam. Paminsan-minsan niyang itinatanong sa anak pero nalilimutan din niya kapag ilang araw na ang lumipas. Napatingin siya sa malaking larawan ng yumaong ina. Nakakwadro ito at nakasabit sa sementadong dingding. Ay, nako, Nay. Kailan niyo ba ako susunduin? Sana dumating ka na. Wala sa akin ang hirap na pinagdaraanan ko ngayon. Mas masakit sa akin ang hirap na pinagdaraanan ng mga anak ko. Naiintindihan ko na ang kalagayan mo noon. Sa ganitong kalagayan ka rin namatay. Inuulit ko lang ngayon. Pero ito, ginusto ko ito dahil ayaw kong makita pa ang paghihirap mo. Naintindihan na kita ngayon. Inako mo ang paghihirap noon, wag lang namin itong maranasan. Pero masaya ako. Hindi ako nagsisisi na inako ko naman ang sumpa mo. Kasi ayaw kong mahirapan ka pa. Ay, kaya ko pa ito, Nay. Pero alam kong hindi na nila kaya. Kaya umaasa akong masusundo mo ko ng mas maaga. Habang nagsasalita, naramdaman ni Mang Bilo ang unti-unting pagkalam ng kanyang sikmura. Alam niyang hindi pa siya gutom pero dahil sumapit na ang gabi, ang sikmura niya ay nagpaparamdam na. Isa rin itong palatandaan niya na gabi na. Napaupo siya, sumandal sa pader at niyakap ang sarili. Ipinatong niya ang ulo sa mga tuhod niya. Nag-uumpisa na naman. Atake na naman ang sakit ko. Nagsimula na siyang humigal. Humahagod na naman siya ng hangin na parabang nauubusan. Napahawak siya sa tiyan at mariin itong piniga. Maya-maya ay umungol na siya. Dali-dali niyang hinablot ang t-shirt sa ibabaw ng kutsyon at ibinusal sa sariling bibig. Saka siya dumaing sa sakit na nararamdaman. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng malapot na laway. Kinagat niya ng mariin ang tela. Napasubsob na siya sa semento at pilit na sinusuntok ito para ibuhos ang sakit. Nararamdaman na niyang naglalabasan ng ugat sa kanyang balat hanggang sa mukha. Nararamdaman din niyang nagiinit ang kanyang katawan. Hindi na niya napigilan ng umatungal ng malakas para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Nag-iiba na ang pagtingin niya sa paligid. Mas malinaw na ang kanyang paningin pero nahihilo siya sa sobrang linaw nito. Mas tumalas din ang kanyang pandinig. Naririnig niya ang ingay ng mga bata sa itaas ng bahay pati ang ingay sa labas ng bahay. Lalong kumalham ang kanyang sikmura. Naglalaway siya sa kasabikan. Lalo ring lumakas ang kanyang pangamoy. Napakabango ng sariwang dugo ng mga taong naaamoy niyang nasa malapit. Lumapit siya sa rehas at hinawakan ito ng maigpit na halos gusto niya itong bunutin sa pagkakabaon sa simento. Pagkain! Bigyan niyo ako ng pagkain! Nagugutom ako! Pakainin niyo ako!
Nanggigigil siya sa galit at kasabikan sa mababangong amoy na kanyang nalalanghap. Tinanggalan niya ang busal sa kanyang bibig para makasigaw pa ng malakas, para madinig siya ng mga nasa itaas ng bahay. Hindi na niya napigil ang paglalabasa na matutulis na kuko at pangil. Kinakalmot niya ang rehas na bakal para gumawa ng ingay at nang mapansin siya. Dinig na dinig ang nakakangilong tunog ng bakal. Inuuntog pa niya ang ulo sa rehas. Gusto niyang pagkasya nito para makalabas. Panay ang kanyang atungal at pagpupumilit na makawala. Hindi na siya nakapag-iisip ng maayos. Natatalo siya ng pagkahayok sa laman ng tao. Pagkain! Pakainin niyo ako! Gusto ko kumain! Bigyan niyo ako ng sariwang karne! Pakawalan niyo ako rito! Paulit-ulit siyang sumisigaw pero walang dumarating na tulong. Tumutunog na ng malakas ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Lalong lumalabas ang malalapot niyang laway. Napaiga siya at namilipit sa sakit ng tiyan. Tila may halimaw sa loob na kinakain ng kanyang bituka. Sa sobrang sakit ay naibuhos niya sa kutsyon ng nararamdaman. Kada atungal ay napupunit niya ang kutsyon at isinasalpak sa kanyang bibig. Pero dahil di ito ang gusto niyang pagkain, isinusukan niya rin ito. Muli siyang bumalik sa rehas na bakal at inuuntog doon ang sariling ulo. Alam kong naririnig niyo ako! Bigyan niyo ako ng pagkain! Gutom na ako! Gusto ko ng sariwang laman! Mga anak ko! Kainin niyo ang inyong ama! Nagawa niyo na! Buong gabing ganon ang kanyang ginagawa, hanggang sa nanghina na lang ang kanyang katawan. Naubusan siya ng lakas dahil sa pagod at gutom. Pawis na pawis siyang namaluktot sa pinagpira-piraso niyang kutsyon. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Maya-maya ay unti-unti nang bumalik ang itsura niya sa pagiging tao. Mas lalo niyang naramdaman ang panghihina. Nanginginig ang katawan niya sa gutom. Para siyang hindi pinakain ng isang linggo. Umaga na. Mabuti naman. Isang gabi na naman ang lumipas. Ilang gabi pa ba ang itatagal ko? Bakit hindi pa ako mamatay? Gusto ko nang mamatay. Maya-maya ay narinig niya ang yabag na bumababa sa hagdan. Pinakinggan niya lang ito at hindi na sinalubong ng tingin. Hindi rin niya tiningnan ang pares ng paa na huminto sa tabi ng rehas na bakal. Alam niyang si Eljo nito dahil kilala niya ang amoy ng kanyang mga anak. Tay, uminom po muna kayo ng tubig na mainit Kailangan mainitan ng sikmuran ninyo. Napatingin siya nang makitang naglapag sa semento ng tasang may lamang mainit na tubig ang kanyang anak. Gustong-gusto niya itong kunin dahil nakita niyang umuusok pa ito. Pero pinigilan niya ang sarili. Ilayo mo yan sa akin, anak. Huwag mo na akong bigyan ng kahit na ano. Huwag mo na rin akong pupuntahan dito hanggat may ingay ka pang naririnig. Dapat hindi mo na naririnig ang ingay ko sa itaas. Akala ko ba soundproof na ang kwartong ito? Bakit naririnig mo pa? Hindi ko po naririnig, Tay. Alam ko lang na kapag gabi, nagpapalit ka po ng anyo. Kaya kapag umaga na, kailangan ko kayong pakainin at painumin para makabawi ng lakas. Huwag mo nang gawin yan. Dahil doon ay humahaba pa ang buhay ko. Dapat na akong mamatay, anak. Hindi dapat nabubuhay ang tulad kong aswang. Kaya, huwag mo na akong alalahanin. Balis ka na. Ipadlock mo ang pinto sa itaas. Iwala mo ang susi para wala nang makapasok dito.
Hayaan mo nang maging libingan ko ang lugar na ito. Hindi ko po kaya, Tay. Parang yun na naman rin sinabi na patayin ko kayo. Hindi ko kayang pumatay ng ama. Gusto niyo ba akong maging mamamatay tao? Ang mahalaga sa akin, hindi kayo makatikim ng tao o kahit anong sariwang karne. Pero gusto ko pa rin kayo mabuhay, Tay. Tatay ko po kayo. Wala na nga lunas ang sakit nyo pero kaya nating iwasan na makapambiktima ka. Hindi ka naman masama, Tay. Biktima ka lang ng sumpa ng ninuno natin. Inako mo lang ang sumpa ni Lola dahil sa awa mo sa kanya. Ikaw nagbantay sa kanya hanggang sa mamatay siya. Kaya alam mo ang hirap ng pagiging aswang niya. Biglang napaupo si Mang Bilo at lumapit sa rehas na bakal. Hinawakan niya ang kamay ng anak saka ito kinausap ng seryoso. Anak, ipangako mo sa akin. Kapag malapit na akong mamatay, huwag na huwag kang lalapit, ha? Kahit sobrang awang-awa ka na sa kalagayan ko, huwag mong mamanahin ang sumpa ng pagiging aswang. Hayaan mong dalhin ko na ito sa libingan. Wala nang ibang pwedeng magmana nito. Sa akin na ito matatapos. Kaya, mangako ka anak, ito na ang huling pagpunta mo dito. Naiintindihan mo ba? Huwag mo na akong pupuntahan dito. Naiintindihan mo? Pero Tay, hindi ko po kaya. Kayanin mo! Tibayan mo ang loob mo. Kung pwede ko lang patayin ang sarili ko'y ginawa ko na. Kaya lang, nagagawa ko rin pagalingin ang sarili ko. Kaya hindi ako mamatay-matay. Kaya dapat mamatay ako sa gutom. Yun lang ang dapat gawin. Kaya huwag ka nang babalik. Huwag kang magdadala ng kahit na ano. Kahit tubig. Gawin mo ito, anak. Para sa akin. Pakiusap. Umalis ka na. Umalis ka na! Ayaw pang sundin ni Eljo ng utos ng ama. Pero para lang matakot ito, biglang nakapagpalit ng anyo si Mambilo sa harapan ng anak. Tinakot niya ito. Hinablot niya ang anak at tinangkang lapain. Nang matakot si Eljon, nagmamadali siyang tumakbo paakyat sa hagdan. Nilakpan niya ang pinto sa itaas. Napangiti si Mambilo dahil nagawa niyang itaboy ang kanyang anak. Pasensya ka na anak, pero ito lang ang tama para sa kaligtasan ninyo. Mahal na mahal ko kayo. At lalong hindi ako papayag na maging kakaya ko kayo. Hindi pwede. Tama nang ako na ang huling magdaranas ng sumpa sa lahi natin. At wala nang pwedeng sumunod pa. Lumipas ang ilang araw na hindi nga bumababa ng basement si Eljon. Ginawa na lang ni Mambilo na libangan ng pakikinig sa ingay at usapan sa itaas ng bahay. Hanggang sa makaramdam siya ng kaba dahil dumating na ang katulong na kinuha ng anak niyang si Emma. Hindi na rin naglalagi ng bahay si Eljon dahil nag-apply na ito ng trabaho. Bawat araw at gabi na lumilipas, lalong tumitindi ang gutom niya. Hindi na niya magawang pigilan ng kanyang sarili sa atungal dahil sa matinding kalam ng tiyan. Ramdam na niyang nangihina na siya ng sobra. Nagdidilim na ang paningin niya sa gutom hanggang sa sumapit uli ang gabi. Nagsasalitan ang kanyang atungal at panaghoy. Sobrang nipis na ng kanyang tiyan dahil wala na itong laman. Umiiyak siya habang paunti-unting nagmamakaawa ng pagkain. Hanggang sa may marinig siyang ingay sa labas ng pintuan sa itaas ng hagdan.
nakawala ang aso sa pagkakatali. Marahil ay naaamoy siya nito kaya tumakbo sa pintuan. Pilit na kinakalmot ng aso ang pinto. Nagpupumilit itong makapasok habang tumatahol. Maya-maya ay narinig niyang tinatawag ng isang babae ang aso. Blake, bumalik ka dito. Papaliguan lang kita eh. Nakawala ka na. Halika, ikaw talaga. Ang layo ng tinakbo mo. Hindi maawat ng katulong ang aso. Pilit niya itong hinihila sa tali pabalik sa labas pero hindi siya mahatak. Nagpupumilit itong pumasok sa silid. Binabangga rin ng aso ang pinto, dahilan para matanggal sa padlock. Madali itong nasira dahil bukod sa kinakalawang na, ay maluwag na rin kaya madaling mabuksan kahit gamitan ng ibang susi. Hala, yari ka, nasira na. Ikaw kasi, kabilin-bilinan pa naman ni Madam Emma na huwag lalapitan o bubuksan ang pintong ito dahil sobrang dumi na raw. Dito raw nakaimbaka mga lumang gamit ng yumao nilang kamag-anak eh. Nakakakilabot naman. Tara na nga, Blake. Huwag ka nang pumilit pa dyan. Halika na. Kabado si Mambilo. Panay ang hiling niya na sana ay huwag pumasok ang babae sa basement. Pinakinggan niya lang ito sa ginagawa pero hindi niya mapigil ang sarili sa paglapit ng anyo dahil sa mabangong amoy ng babae. Dahil sa kagutuman niya, nagagawa na niyang magpalit ng anyo kahit na anong oras gustuhin ng kanyang sikmura. Biglang bumilis ang kilos niya. Nakalapit na siya sa rehas na bakal. Lumaylay ang mahaba niyang dila. Nanlilisik ang kanyang tingin sa itaas ng hagdan. Umungol siya ng umungol dahil gusto niyang kainin ang mabangong amoy na yon. Hindi na rin siya nakakapag-isip ng tama dahil mas natatalo ng gutom ang kanyang isipan. Maya-maya'y lumapad ang kanyang ngiti. Narinig niyang tumunog ang bakal na pinagkakabitan ng padlock. Ginagalaw ito na tila binubuksan. Pagkain! Masarap na pagkain! Halika! Nang bumukas ang pinto, dinig na dinig niyang tumatakbo papasok ang aso habang tumatahol ito. Kasunod nito ang pagsigaw ng katulong. Blake, bumalik ka! Nang lumapit ang aso kay Mambilo, bigla niya itong hinablot. Sa pilitan niyang hinatak hanggang sa maipasok niya sa maliit na awang ng rehas na bakal. Ang malakas na kahul ng aso ay unti-unting humina hanggang sa umigit na lang ito. Napatingin si Mambilo sa hagdan nang marinig niyang may naglalakad palapit. Nakita niyang takot na takot ang babae. Nanginginig itong nakatingin sa kanya habang nilalantakan ng aso. Napatakip ang bibig ng babae gamit ang sariling kamay. Napahinto na ito sa paglalakad sa baitang ng hagdan. Sumigaw ng malakas ang babae pagkatapos ay tumakbo paakyat. Subalit dahil sa takot ay nadulas siya at dumaus-us pababa sa hagdan hanggang sa huminto sa rehas na bakal. Dahil sa pagkataranta ni Mambilo, pinilit niyang habultin ang babae. Nahawakan niya ito sa damit. Ubod lakas niya itong hinatak hanggang sa mapalapit ang babae sa rehas na bakal. Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw dito! Bitiwan niyo ako! Nagpumiglas ang babae. Pilit siyang kumakawala. Pero maigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Mambilo. Lalong sumigaw ang babae nang bumaon na ang matutulis na pangil ng matanda sa kanyang braso. Lalo siyang nagwala dahilan para lumalim at lumaki ang sugat dahil hindi na siya pinakakawala ni Mambilo. Sabik na ang matanda sa ganung uri ng pagkain, kaya't lalo siyang naging marahas. Pilit niyang hinuhugot ang babae sa siwang ng rehas. Maya-maya ay biglang dumating ang anak na si Emma. Pinaghahampas nito ang ama para bitiwan ang katulong. Nang mabitiwan ni Mambilo ang babae, kagad itong dinala ni Emma sa itaas ng bahay. Narinig pa ni Mambilo ang paglalagay ng padlock sa labas ng pinto. Nanlulumo siyang napaluhod.
nang hinayang siya dahil hindi niya natikman ang masarap na karne. Nakahigop lang siya ng sariwa nitong dugo. Muli niyang binalikan ang katawan ng aso at ito na lang ang pinagtiyagaang kainin. Maya-maya ay narinig niyang nagbubukas uli ang pinto. Hinintay niyang may pumasok, ang anak na si Idan. Dumalaw ito sa kanya at galit na galit ito. Napasigaw itong bumungad sa kanya. Bakit mo nagawa yun, Tay? Talaga bang hindi ka na nakakakilala ng tao? Di ba ang usapan natin ay huwag na huwag kang kakain ng tao? Bakit mo sinaktan si Regina? Hindi mo na ba mapigil ang pagkaswang mo? Sa susunod, ano? Sino kakainin mo? Kaming mga anak mo? Sino pa mag-aalaga at uunawa sa iyo kung kada may pumapasok na tao dito ipapatayin mo? Pabuti na lang at nasabihan namin si Regina na may sakit ka lang sa pag-iisip at hindi ka na tinatanggap sa mental. Mabutit na niwala siya. Pero takot na takot siya, Tay. Ano ba? Umayos ka! Umayos ka naman! Patawarin mo ako, anak. Hindi ko lang napigilan ang gutom ko. Nawala na ako sa katinoan. Isarado niyo na ang pinto. Simentuhin niyo na lang para wala na makapasok dito. Hindi ko na makontrol ang pagkaswang ko. Ilang araw lang hindi ako bumabalik sa inyong tao. Baka sa susunod, hindi ko na kayo makilala. Lasunin niyo na lang ako, anak ko, para matapos na ang lahat ng ito. Pagod na at hirap na rin ako. Huwag mo namang hilingin sa amin na patayin ang sarili naming ama. Dahil sa ginawa mo kay Regina, bumalik sa akin ang galit sa inyo nang patay mo si nanay para lang lamnan ng kumakalabong sikmura. Ayaw ka naman namin bigyan ng karne dahil lalo kang masasabik. Kaya pilitin mong kumain ng tamang pagkain para hindi ka maghanap ng iba. Matapos mailabas ni Idan ang galit sa ama, iniwan na rin siya nito. Panayang hagulgol ni Mambilo. Wala siyang magawa kundi ang sisihin ng sarili. Dahil sa pagkainis, inuntog niya ng inuntog ang sariling ulo sa sementadong padero. Umatungal siya sa sakit. Pero hindi siya tumitigil sa pananakit sa sariling katawan hanggang sa magkasugat-sugat na siya. Lumipas ang ilang gabi. Mas lumakas ang pagkaaswang niya dahil bilog ang buwan. Dinilaan niya ang mga sugat sa katawan para maghilom ang mga ito. Naging pantawid gutom niya ang mga naliligaw na daga sa basement. Isang umaga, dinalaw siya ng anak na si Eljon para maglinis sa basement. Hindi kumikibo ang anak. Tahimik lang itong naglilinis. Hindi na rin niya magawang kausapin ang anak na bunso dahil sobrang hiyang-hiya na siya sa mga nagawa. Alam niyang puro paghihirap lang ang naidudulot niya sa kanyang pamilya. Pagkatapos maglinis, ay umalis na rin ang anak niya nang hindi siya kinakausap. Hindi rin siya nito sinulyapan kahit ilang segundo. Nang makaalis ang anak, inihatid niya ito ng tingin. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Si Eljon ang pinakakasundo niya sa mga anak niya. Kaya sobrang sakit sa kanya ang hindi siya nito pansinin. Subalit yun ang gusto niyang mangyari. Tinitikis niya ang anak para tuluyan na siya nitong layuan at kamuhian. Eljon, anak ko, patawarin mo ako. Patawarin mo si tatay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nahawaan kita ng pagiging aswang. Huwag mo na akong puntahan dito. Hayaan mo na akong mabulok sa hapat na sulok ng basement na ito. Lalo ngayon kung mangyari na kapag pumunta ka dito wala ako sa katinoan at maging pagkain lang kita. Hindi ko kakayanin, anak ko. Hindi ko kakayanin yun.
Makalipas ang ilang oras, muling bumalik si Eljon. May dala itong sariwang karne. Amoy na amoy ni Mambilo ang karning yon. Tumunog ng tumunog ang tiyan niya dahil sa gutom. Hindi na niya ito maitago sa anak. Nanlilisik ang tingin niya sa karning bitbit ni Eljon. Gusto na niya itong hablutin pero pinipigilan niya ang sarili. Hindi niya lang magawang pigilan ang pagtulo ng malapot niyang laway. Lalo siyang nasabik sa karne ng ilapag ito ng anak sa tabi ng rehas na bakal. Titig na titig siya sa sariwang karne. Tiningnan niya ang anak. Ganun pa rin ang kilos nito. Hindi niya alam kung ilaglang ba sa kanya o talagang iniiwasan siya. Pagkalabag ng karne sa semento ay umalis na rin si Eljon. Hinabol pa niya ng tingin ng anak. Bakit, anak? Bakit mo ako binibigyan ng sariwang karne? Sabi ko naman sa iyo na huwag mo akong dadalhan ng pagkain. Dahil kapag kumain ako, hahaba na naman ang buhay ko. Hindi yung pwedeng mangyari. Dapat na akong mamatay. Pero bakit mo ako tinatakam ng ganito? Kinuha ni Mambilo ang karne. Tinitigan itong mabuti. Nagdadalawang isip kung kakainin ba o hindi. Pero sa huli, napagpasya niyang itapon ito sa kabilang bahagi ng basement para hindi na niya maabot. Pagkatapos ay humagulgol siya na may kasabay na pag-atungal. Araw-araw bago sumapit ang dilim, pinupuntahan siya ni Eljon para lang dalhan ng sariwang karne. Inilalapag lang niya ito sa tabi ng rehas na bakal pagkatapos ay umaalis na. Ngunit kagaya ng nauna, itinatapon lang ito ni Mambilo. Hindi niya tinitikman ang karning yon. Nang hindi na makatiis si Mambilo, kinausap na niya ang anak isang beses na nagdala uli ito ng karne. Anak, bakit mo ito ginagawa? Sabi ko naman na huwag mo na akong dadalhan ng pagkain, di ba? Ang sabi ko ay huwag mo na akong pupuntahan dito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Bakit hindi mo ako sinusunod? Huminto sa pag-akyat ng hagdan ng anak. Bagya itong lumingon sa kanya pero hindi nagsalita. Pagkatapos ay muling humakbang paakyat at tuluyan nang umalis. Dahil sa galit niya sa anak, hinablot niya ang dala nitong karne at marahas na inihagi sa sementadong pader ng basement. Nagkapira-piraso ang karne at may ilang bahagi pang tumalsik sa kanyang pisngi. Amoy na amoy niya ang sariwang dugo na nakakapit pa sa karne. Napakabango nito sa kanyang pang-amoy. Takam na takam siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang kunin ang kapirasong karne sa pisngi. Dahil sa pagkasabik, ay kinain niya itong nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos niya itong lunukin, ay tumulong muli ang kanyang mga luha. Kakainin ko na ang karneng ibinibigay mo, Eljon. Salamat, anak ko. Nang sumunod na araw, nagdala uli ng karne si Eljon. Pagkaalis nito ay saka kinuha ni Mambilo ang karne at kinain. Wala siyang itinira kahit maliit na piraso. Mula sa araw na yon, kinakain na niya ang ibinibigay na karne ng anak. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman na niya ang panghihina ng kanyang katawan. Para siyang kandilang nauupos. Sa muling pagdadala ni Eljon ng karne, may kasama na itong isang pitsyel na tubig. Nang sandaling yun, tinitigan siya ni Eljon sa mga mata. Dahil nakahiga na lang siya sa tabi ng rehas na bakal, naabot siya ng anak. Hinawi ni Eljon ang makapal na balahibong tumatakip na sa kanyang mukha. Tay, magbabakasyon po ako sa malayong probinsya. Vacation trip to ng company namin. Baka mahigit 1 linggo ako doon. May kinalaman din kasi yun sa trabaho ko eh.
Kaya hindi na kita madadalhan ng karne. Ito na ang huling karning madadala ko sa iyo. Huwag mong asahan na dadalang ka ng pagkain ni na kuya at ate ha. Malaki ang galit nila sa iyo eh. Kaya hindi ka na nila pinupuntaan dito. Pinalitan ko pala yung padlock ng pinto sa labas. At ako lang ang humahawak ng susi. Baka kasi may pumasok pang iba. Ito nga palang karning dala ko. Malaki ito. 1 buong baboy halos yan. Ang kasunod niyan, sa pagbabalik ko pa. Salamat, anak ko. Hindi ko malilimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin. Salamat sa lahat. Isarado mong mabuti ang pinto pag alis mo. At huwag mo na akong balikan. Huwag kang makonsensya, anak. Ginawa mo lang ang tama. At hindi kita sisisihin. Ipinagpapasalamat ko ang lahat, anak. Salamat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, iniwan na siya ng anak. Dinig na dinig pa niya ang paniniguro ng anak na matibay ang pagkakasarado ng padlock sa labas ng pinto. Nakita ni Mang Bilo na nag-iwan ng isang papel si Eljon sa semento. Nakatupi ito. Dali-dali niyang kinuha at tiningnan. Hindi siya nagkamali. Sulat nga ito ng anak para sa kanya. Umiiyak siyang binasa ang sulat na yon. Tay, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya makita kang naghihirap. Araw-araw lumilipas ito na lalong nagpapahirap sa ating dalawa. Sinisisi ko ang sumpa sa lahi natin at kung sino ang gumawa nito. Alam kong may kagantihan ng lahat. Ayaw ko na pong makita ka pang nahihirapan, kaya ginagawa ko ito. Nagtanong-tanong ako kung anong laso na makakapatay sa aswang, hanggang sa may nakapagsabi sa akin. Kaya itinurok ko ang laso na yon sa karning dinadala ko. Nung unang beses na kinain mo ang karning dala ko, alam mo nang may lason yon. At alam kong naiintindihan mo na ang ginagawa ko. Nilalagyan ko ng laso ng karne kahit hindi ko alam kung magagawa ka nitong patayin. Alam kong hindi ka namamatay sa sugat at hindi rin sa pagkagutom. Kaya nagmakasakali akong sa lason tumalab na. Itong huling karne, tay. Matapang ang laso nito. Para tuluyan ka nang makalaya. Ayos lang po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Kakayanin ko po ito. At mahal na mahal ko po kayo. Hinihingi ko ang inyong kapatawaran. Salamat po sa lahat. Siya nga pala, iiwan ko po ang susi ng padlock sa inyo dahil baka magbago pa ang isipan ko at iligtas pa kita. Nagmamahal ang anak niyong si Eljon. Umuhos ang luha ni Mang Bilo. Tahimik siyang umiyak. Kinuyom niya ang susi sa kanyang palad habang inuusal ang pangalan ng kanyang anak. Alam ko, anak. Alam ko ang ginagawa mo kaya kinain ko ang karning ibinibigay mo. Sobrang-sobra akong nagpapasalamat. Salamat, anak ko. Eljon. Salamat.
Kahit nangihina na ay pilit pa ring naupo si Mambilo para kunin ang karne. Kinain niya yun ng nakangiti habang tumutulo ang mga luha. Dahil malakas ang kanyang pandinig, naririnig niya ang pigil na hagulgol ni Eljon sa labas ng pintuan. Naroon pa rin ito't nakasandal sa pinto. Napakalaki ng karne at hindi niya na ito magawang ubusin pero pinilit niya. Mas importante sa kanya na makain lahat para makuha niya ang lason na nakalagay roon. Habang tumatagal, nahihirapan na siyang huminga. Nahihirapan na rin siyang gumalaw. Nahiga na lang siya sa semento at kamay na lang niya ang kaya niyang igalaw at pinipilit pa rin niyang isubo ang karne na pinagpira-pirasyonan niya ng maliliit para hindi na siya mahirapang damputin. Nakatingin siya sa ilaw na nasa sementong kisame. Maliwanag ang ilaw pero nanlalabo na ang kanyang paningin. Maya-maya ay nakaramdam na siya ng antok. Alam niyang hindi yun dahil sa kabusugan. Nakangiti na lang ito habang nakatingin sa bumbilya sa kisame. May sundo na ako, Eljon, anak ko. Nandito na ang lola mo. Sasama na ako sa kanya. Nakikita ko na siya, anak. Nandito rin ang nanay mo. Nakangiti siya sa akin. Inaabot niya ang kanyang kamay sa akin. Sasama na ako, ha, anak. Salamat, anak. Salamat, anak, sa lahat-lahat. Salamat. Dalawang linggo ang lumipas nang makabalik si Eljon mula sa probinsyang pinagbabakasyonan niya kasama ang mga katrabaho. Pagpasok pa lang niya sa bahay, gustong-gusto na niyang puntahan ang basement. Nakita niyang abala ang kanyang ate sa pagmamando sa mga tao. Ate, bakit ang daming tao? Anong meron? Pinapalagay ko na ang lumang gamit doon sa basement. Ang dami-dami kasing hindi naman nagagamit. Doon na lang itambak. Po? Sa basement, ate? Hinatak siya ng kapatid sa kwarto at doon kinausap. Sabi mo, 1 linggo lang, di ba? Sumobra na sa araw, Eljon, kaya binuksan na namin ni Kuya Ida ng basement. Nakangiti si tatay nung makita naming nakahimlay na. Masaya na siya, Eljon. Yakap-yakap niya ang sulat mo, saka yung susi. Anong ginawa niyo sa katawan niya, ate? Kinuha ni Emma ang isang maliit na banga na lalagyan ng abo at ibinigay kay Eljon. Eto, palihim namin pinakrimate. Alam kong hahanapin mo si tatay. Napayakap ng maigpit si Eljon sa kanyang kapatid at saka humagulgol. Salamat, tate. Salamat. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Eljon. Salamat sa iyo. Saka alam ko, sobrang nagpapasalamat din sa iyo si tatay. Naputol na ang sumpa sa pamilya natin. Dahil yun sa sakripisyo niyo ni tatay para sa pamilya natin. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa inyo. Sa paglipas ng araw, unti-unti nang nawawala ang sakit na dulot ng kanilang karanasan. Nakatulong ang pagsubsob ni Eljon sa trabaho para mabilis makalimot. Nakita niya na ang maliwanag na sikat ng araw sa kanyang buhay. Alam niyang masaya ang kanyang ama kung saan man ito naroroon. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito